I've always been a pro charter change guy. Pro cha-cha talaga ako. Matagal ko nang gusto yan cha-cha na yan. Kaya ako personally, mas gusto ko yung matuloy na yan kahit papaano. Matuloy na yan kahit papaano. And kahit nakakabuisit talaga ngayon si Martin Romualdez, nakakairita siya dahil sa pamumulitika niya at kung ano-ano pa. Dahil gusto niya ng charter change. Baka siguro ito lang yung ito yung unang measure na susuportahan ko na ginawa niya. Sa ngayon kasi itong charter change na to, matagal ko nang gusto to eh. Matagal ko na tong gustong mangyari. And unfortunately, si Senator Robin Padilla has, to be honest, he's really passionate about it, but passion can only take you so far. It won't take you to your intended goal kung hindi mo alam yung mga strategies or hindi mo makukuha yung strategies na kailangan mong gawin para maisakatuparan yung gusto mangyari. And I think doon nagkulang si Senator Robin. And I think it hasn't changed. I think it hasn't changed up until today. Dahil nagsalita na naman siya tungkol sa charter change. But yung kanyang pagko-comment tungkol sa charter change, nag-iba na siya ng posisyon. Nag-iba na siya ng posisyon, guys. It's so weird. Kasi nung una niyang tinutulak tong charter change, economic provisions lang. Tapos ngayon na nagkakaroon ng push for economic charter change, iba naman siya ng tono. Doon naman siya sa politika. Anyway, putahan natin yung balita. Sabi, Robin resolution proposes changes to constitutional terms of elected officials. Iba na to. Iba na to. This is different from what he wanted to push noon. Iba na to. This is completely different. And I think I've made myself clear. I think malinaw ko namang sinabi kahapon sa video ko na pag ang pinag-usapan natin is yung political aspect ng charter change, ang hirap isulong niyan. So, parang dito sa sinabi na to ni Senator Robin, I think he shot himself in the foot. Mas lalo siya mahihirapan makakuha ng suporta sa loob ng Senado. Unless sinadya niya. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, no? So kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code, The Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan mga kotsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Wala itong direktang connection sa sikmura nating lahat. Wala. Kasi may connection yan sa sikmura nilang lahat. Sila, yung mga senador, congressman, presidente, vice-presidente. May connection niya sa sikmura nilang lahat. Pero sa ating mga nagkukumahog na magtrabaho at nag-iintay ng kinsenas at
nag-intay ng kinsenas para sumahod, eh wala itong connect sa mga sikmura natin. Kaya huwag natin aalisin yung magsubok tayo ng bago. Kung gusto natin ng bago, gusto natin ng pagbabago, magsubok tayo ng iba naman. Muling itinutulak ni Senator Robin Padilla na siyang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang pag-amyenda sa konstitusyon, pero di gaya sa una nitong isinulong na pagbabago sa economic provisions na hindi umusad sa Senado. Nakasentro ngayon ang panukalang amyendahan ang mga probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa politika. Sa resolution of both houses number 5, ipinapanukala ng mambabatas na dagdagan ang bilang ng mga senador sa bansa. Sa ilalim ng panukala, 54 na ang senador. Why? Pa rin ang national senators na may 8 taong termino at papayagan ang 2 magkasunod na termino, habang 30 ang iboboto mula sa iba't ibang rehiyon na may 4 na taong termino at papayagan ng hanggang 3 kakasunod na termino. Para sa senador, panahon na raw para magkaroon ng tamang representasyon ang mga rehiyon. At sa palagay ko naman, handa naman ng Senado dyan dahil nung huling pumasyal kami doon sa pinagagawang bagong gusali ng Senado, ang daming opisina. Eh sabi ko, parang handa naman itong Senado na madagdagan ng mga senators. Magkasama namang iboboto ang presidente at vice-presidente. Senator Robin, yung opisina talaga ang naisip niya. Mukhang handa naman na tayo para dyan kasi ang daming opisina sa bagong office. Ang daming opisina sa bagong building. Wag naman, sir. Alam niyo, sinuportahan ko talaga. I'm up until today, I'm still supporting Senator Robin sa charter change push niya. And this is me throwing my support sa effort niyang mag-charter change. Itong kritisismo na to, mga kakotsero, is my effort na iparating sa kanya na, sir, mukhang hindi uubra to. Play naman natin to. Tapusin muna natin. Na magkakaroon ng 4 na taong termino at papayagan ng isang re-election. Hindi naman na maaaring tumakbo sa pagkapresidente ang kasalukuyan at mga dati nang naging pangulo. Magkakaroon naman ng 4 na taong termino ang mga local official, maliban na lamang sa barangay officials. Umaasa ngayon si Senator Padilla na magkakaroon na ito ng pag-asa sa Senado. Bukod dito, naniniwala rin ang mambabatas na dapat magkaisa na ang mga partido para umusad na ang charter change o CHA-CHA. Kaya patuloy daw ang kanyang panunuyo kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na nasa kabilang panig ng PDP laban na nagsusulong naman ng federalismo. Alam mo ba, araw-araw ko nililigawan yan. Everyday yun, nakikita ko sa boss. Mag-isa na lang tayo. Kasi lagi lang na sinasabi, antayin na lang natin yung Supreme Court. Kung makukuha namin si Senator Coco ng pwedeng ano na lang yung kaso na yun, mas maganda. Sa totoo lang, ma'am, ilan na lang ba kami ngayon? In fairness, nauubos silang lahat. Ng exodus. Nang matanong naman kung nakausap na siya ni Senator Padilla, hindi raw kamakailan, sabi ni Senator Pimentel. Sa Senator Bongo naman, nakaalyado rin ni Senator Padilla, sinabing wala pang formal na pag-uusap sa dalawang grupo. Pero sang-ayon nitong dapat na silang magkaisa sa partido. Pabor din ito sa CHA-CHA kung economic provisions lamang ang gagalawin. Exactly. Ayaw ko nang... Agree ako dun. Mas gusto kong nagkakaintindihan. Dahil mas makakabuti po ito sa partido at makakabuti po para sa bayan. Dapat po'y hindi politiko ang makikinabang. Kung sakaling merong charter change, dapat po ang taong bayan ang makikinabang, lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating kababayan. Dagdag pa ni Senator Padilla, ikinatuwa niya ang plano sa Kamara na muling buhayin ang CHA-CHA sa susunod na taon para sa ekonomiya at pamumuhunan sa bansa. Pero aminado itong magiging matamlay muli ang pagtanggap nito sa Senado. Kaya gaya sa Kamara, nais ng senador na daanin sa People's Initiative ito sa pag-amyenda ng konstitusyon para taong bayan na anya mismo ang magdedesisyon. Jorlene Delgado, UNT. Ayun, tama, agree ako doon. Agree ako doon. I-People's Initiative na siya. Kasi alam nyo, mga kotsero, kung iintayin natin ang Senado, iintayin natin ang Kamara para magdesisyon ng kung magkokon-kon o magkokon-as, eh wala talaga mararating yan, promise. Wala talaga mararating yan. So, at that point, sa punto na yon ng People's Initiative, I would agree
I would agree doon sa sinabi ni Senator Robin. People's Initiative na natin yan. Pero ito yung nakakagulat talaga to. Ito yung nasa bago niyang pinropose. Political amendments to hindi ito sa economic. Political to. Section 2, Article 6. The Senate shall have 54 members. One of these 24 are elected at large and 30 elected by qualified voters from each legislative region. So 30. Ilan ba ang region natin ngayon? 15? So 2 senador per region. Tama? So meron anong national? Kasi at large eh. So you have the Senate. You have the Senate at large. Na hindi ko alam ano ibig sabihin. We have Senate at large na 24. I would assume na kapag sinabi mong Senate at large, ito yung national lang scope. At ang kanilang dinideliberate ay mga national issues. Ayan. Tapos, meron kang 30 na senador din. 30 na senador. So, naglagay ka pa ng extra layer sa gitna. Kumbaga sa tinapay, triple decker. Masyado na maraming patis yan, sir. So, meron ka ng or para siyang club sandwich, 3 layer, no? So, merong Senate at large sa ibabaw. Sa ilalim, merong Senate, regional Senate? Is that what it's called? Regional Senate? Sa gitna. Tapos meron ka pa sa ilalim na House of Representatives. Let's not overcomplicate our political system. Ang complicated na nito. Ang complicated na nga pag-aralan ng constitutional law, dadagdagan pa natin ng additional complication. Ay, hindi ko talaga magets to. Hindi ko magets. Tapos ito, iba-iba pa sila ng terms. Yung senators at large, may 8 years. Currently, it's 6 years, 2 terms. 8 years. But shall not serve for more than 2 consecutive terms. So, yung Senate at large, yung current kasi na sistema, 6 years, 2 terms. So, dadagdagan ng 2 taon. Okay. Senators elected by region shall have terms of 4 years, but shall not serve for more than 3 consecutive terms. So, parang lower house? Ang complicated. Ang complicated. Sobra. Senator Robin, this will not work. Binabasa ko pa lang siya, this will not work. Opo, gusto po natin ng bago, Senator Robin, pero wag naman ganito kabago. Masyadong bago to. By the way, I'm not against Senator Robin. Binoto ko yan. And binoto ko siya dahil because of charter change. Just for that specific purpose. Members of the House of Representatives shall be elected for a term of 4 years and shall not serve for more than 3 consecutive terms. So ang House of Representatives currently, sa ngayon, 3 years, 3 terms. 3 years, 3 terms. Yun yung sa House of Representatives ngayon. So, dadagdagan ng isa. So, alam niyo nakakatawa dito. Yung senators at large, ginawa mong 4 years, 3 terms. Tapos yung House of Representatives, 4 years, 3 terms din. So, my question to Senator Robin Padilla is this. What's the difference between the two? But again, mga kotsero, I'm not going against the Senator Robin Padilla. Binoto ko siya. Pero I will throw my support at Senator Robin Padilla by criticizing this. Kasi, it doesn't make sense. Ordinaryong tao lang po ako. Simple lang pong pagkakaintindi ko sa batas. At simple lang din po dapat nating iniintindi ang Constitution. Sabi nga po ng professor namin sa Consti Law at yung sumulat ng libro namin sa Consti, si Isagani Cruz, ang Philippine Constitution daw ang may pinakamahaba sa buong mundo. Pinakamahaba.
My goodness. Ay, naka. Game. So ano pong pinagkaiba ng senators at large? Kasi kasi mga konsyero, ganun siya eh. Yung senators at large is regional. Depende sa legislative region. Which is technically House of Representatives. Mga konsyero, House of Representatives na ngayon yan eh. Ay, naka. Ang complicated. Ang complicated. If I were Senator Robin Padilla, again, Senator Robin, wag pong magagalit, sinusuportahan ko kayo. Hinalal ko kayo, specifically for the purpose of charter change. Dahil nung kampanya kasi sa kanya ko nakita yung drive and passion ba to do the charter change. Kaya ako siya binoto. This could be simplified further. Pwede pa tong simplehan. Paano? Pagsamahin na lang to, Senate tsaka Congress. Isa na lang. Huwag na tayong mag-bicam, unicam na lang tayo, unicameral na lang tayo. Kasi ganun din eh. Ganun din siya. Ganun din siya. Tanggalin na natin yung 24, tanggalin na natin yung 30, tanggalin na natin yung House of Representatives, magkaroon na lang tayo ng House of Congress. Mas maganda. Isang house na lang, isang House of Congress. Para hindi nyo na kailangan ng dalawang building. Diba? Sabi ni nakakatawa to si Gonzales si Aurelio Gonzales. Sabi niya, kailangan nating magpagawa. Siya yata yun if I'm not mistaken. Kailangan nating magpagawa ng bagong building. Bakit? Para madaling nung malapit sa Senate, sa BGC. Bakit? Para madaling makapag-usap ang Senate at ang lower house. Goodness! Tama ba? Si Aurelio Gonzales yata nagsabi nun eh. I may be wrong. Please correct me if I'm wrong. But I think it is him. Sa lower house. Patawa eh. Anyway. Why not just simplify the process? Diba? Tanggalin si Senate. Tanggalin si lower house. Unicameral tayo. Isa na lang. Isang sistema na lang. Isang legislative body. Para wala masyadong babawasan, walang dagdag bawas, etc., etc. Total naman, meron ka ng 30 na senador for every legislative region, baka naman okay na yung 54 para sa lahat. Di ba? 54 para sa lahat. Okay na yun. Hindi natin kailangan ng lower house para saan pa. Diba? Magdadagdag sila ng 450 billion para sa budget nila. Nabalitaan nyo ba yon? Na nag-expose ito si Coco Pimentel. Teka, papakita ko nga sa inyo. Nagtanggal sila ng mga confidential funds pero dinagdagan nila yung budget nila sa lower house. Ay, nako. Baka raw unconstitutional. Ayan. Sabi niya. Papakita ko lang sa inyo. Para lang makwento ba? Sabi niya. Unconstitutional daw yung budget. Kasi, ayan, nagdagdag daw sila ng 450 billion sa BICAM ng unprogrammed appropriations. Ano yung ano kaya yun? Ba't kaya siya unprogrammed? Saan kaya pinasok? Almost 6 trillion ang budget.
Ay, nako. Saan kaya nilagay yun? Ayan. Pimentel said the National Expenditure Program from the executive pegged the unprogrammed appropriations at only 281 billion. Okay, yun lang daw ang kailangan ng executive. Pero sa BICAM, nagsettle sila ng difference sa House at Senate version. Umabot siya ng 731 billion. Bakit? Ang weird, partida, nagtanggal ka pa ng confidential funds. Partida, nagtanggal ka pa ng confidential funds niya. Diyos ko. Anyway, dapat ka pababa, di ba? Anyway, hindi naman yung topic natin. So, di ko masyadong tutukan yan. Natawa lang ako nung narinig ko kanina. So, anyway, balik tayo dun sa sa charter change. Next, ito naman. Sana tanggalin na lang yung yung separation ng lower tsaka upper house, di ba? Unicameral na lang. Isang legislative body. Para hindi na kayo magkakaroon pa ng napakaraming hinahalal, napakaraming binoboto. Magboboto ka ng 12 senador, magboboto ka ng isang congressman for every legislative region or district, di pala region, district. Legislative district, di ba? Hindi matutuwa. Tsaka ito pa, tanggalin na yung party list. Ba't andito pa rin yung party list? Tanggalin na yan. Hindi na kailangan ng party list. Panggulo lang yung party list eh. Di ba? Maganda yung hangarin ng party list kaso it doesn't serve its purpose. Baka another extraordinary, posible, another extraordinary funds yan. Anyway, tuloy tayo. 4.9 billion yung nakaraan, guys. Tindi nun. Next. The president and the vice president shall be elected as joint candidates by direct vote of the people for a term of 4 years. Maikli na. Currently, 6 years elected separately. Dito sa sinasabi ni Robin Padilla, Senator Robin Padilla, sabay na silang i-elect pero 4 years lang ang term. Parang sa states. Parang states, no? Ganon. They shall not be elected for more than 2 terms. A president who served for 2 terms shall not be qualified to run for any elective position. So in total of 8 years for president and vice president kung marire-elect siya. Tapos, any person who has succeeded the president or vice president shall only be qualified for 1 election to the same office at a time. This is reasonable. Ito okay lang to. Walang problema sa akin to. Ito sa Senate tsaka sa House of Representatives, parang, ba't nagkaganto? Parang halo-halo. Ito okay lang. Itong sa presidente tsaka sa vice-presidente. Section 8, the term of office of elective officials except barangay officials shall be 4 years. They shall serve no more than 3 consecutive terms. So, it's practically the same except currently kasi 3 years ang isang term. So, dadagdagan lang na 1 taon. So, well, ito, madali naman tong local officials eh. Wala masyadong problema dyan. So, itong sa yung sa executive, sa ginawa ni Senator Robin, okay naman siya. Walang problema dito sa ginawa ni Senator Robin. Dito sa executive. Ang sumablay itong sa legislative. Feeling ko, kaya sumablay sa legislative, mga kotsero, kasi marami siya masyadong pinaenggang boses. Feeling ko lang. I think, Senator Robin, kung ano man yung gut feel mo, that is usually correct. So, kung masyado ka maraming pinaenggang boses dito, I think you should go back to your gut feel. I think you should make it simpler. Kung ang tatanungin, this should be much more simple. Tapos may transitory provision siya. Ibig sabihin, hindi mag-a-apply itong may mga provision siya sa unang implementasyon nito pag napirmahan. So, yung incumbent, hindi pwedeng tumakbo as presidente. So, ibig sabihin, si PBBM, kung sakali, let's say, nag-charter change, hindi siya pwedeng tumakbo ulit as president. Okay, so that's one. Next is incumbent senators on their last term of office, are not qualified for re-election in the next immediate election
incumbent members of the House in their third consecutive term or office prior to ratification shall not be eligible for re-election in the next immediate election. So, ito ngayon, mga kotsero. Ito ngayon ang tanong. For example, incumbent senators on their last terms of office are not qualified for re-election in the next immediate election. So, ibig sabihin, mga kotsero, halimbawa, si Senator Bato de la Rosa, last term na niya to eh. Hindi pala last term. Yeah, he's up for re-election. Up for re-election na siya. But this is his first term. Assuming na second term na niya to. May second termers na ba tayo? Sino second termers natin? Meron ba tayong second termers ngayon? Angara? Sino mga umakyat nung yung mga umakyat nung 2019 hindi sila counted. So yung mga umakyat before them. So sino kaya? Sino may mga nandun? Cayetano? Pia Cayetano? I think second term na ni Pia Cayetano if I'm not mistaken. So halimbawa kung si Pia Cayetano, hindi. Sino ba yung Hindi, first term ng si Amy tsaka si Senator Bato eh. Senator Amy, Senator Bato, pareho silang first term. Grace Po. Second term na ba ni Grace Po? But anyway. Halimbawa na lang si Senator Bato, second term na niya. Halimbawa lang. So, hindi siya pwedeng tumakbo as a senator sa susunod na election. Tama? Kasi not qualified for re-election eh. Or does this mean na re-election in any position? Hindi siya pwedeng tumakbo na VP, hindi siya pwedeng tumakbo na presidente, hindi siya pwedeng tumakbo na kung ano. Or, yan, si Villar. O yan, for example, si Villar. Perfect example. Si Villar, second term na niya, hindi na siya pwedeng tumakbo as senator. Does that mean na dahil hindi na siya pwedeng tumakbo as senator, automatic yun eh. Hindi na pwede eh. So ano pang ibig sabihin nitong re-election na to? Re-election for another position? So hindi na siya pwedeng tumakbo na congressman, hindi na siya pwedeng tumakbo na mayor, or vice president, or president for that matter. We don't know. Medyo malabo. Medyo malabo ito. Sana, medyo mas malinaw pa ng konti. Yun lang naman. First elections, wala nagbago dito. Second Monday of May 2028. So sa next pagbaba pa ni Presidente. Pagbaba pa ni Presidente. Siya mag-a-apply kung sakali. Ngayon, may nagtanong kanina, anong tama nito kay Martin Romualdez? Kaya kailangan malinaw. Kasi pati sa House ganun din. Halimbawa si Martin, this is his third term. Third term na niya to eh. Third year, third term. So, he is up for, hindi na siya pwedeng tumakbo talaga sa susunod na 2025 election as congressman. Kailangan niya tumakbo pataas as a senator or pababa as a mayor or a governor or something. So, pag ba inaprubahan to sa 2028, ibig sabihin yung mga last termers, hindi na sila pwedeng tumakbo at all for any position or pwedeng tumakbo sa ibang posisyon, akyat baba. So, yun ang di natin alam. So, medyo malabo pa to. But, for the most part, mga kotsero, sa akin lang naman. For the most part, ang pinaka-question mark sa akin dito, yung tawag dito, yung sa Senate. Bakit ganun? Ang weird. It's so weird. Sobrang weird talaga sa akin nung sa Senate. Tsaka sa lower house. Bakit ganun? So, ayun, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. God bless all of you. Please don't forget to subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At napaka-importante po mga kotsero, paki-share po yung mga videos natin para marami po makapanood ng ating mga videos. At syempre, marami tayong mahatak na pwede makasama sa kwentuhan natin dito. And I'll see all of you again in our next live stream. God bless you and see you next time. Bye!